May supernatural na puwersa sa likod ng musika. Isang supernatural na puwersa na hindi maikakaila. Sinasamba ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng musika. Pinupuri ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng musika. At maging sa okulto, minsan ay china-channel nila ang kanilang mga espiritu sa pamamagitan ng musika. At ito ang ginagawa nilang pagkakataon na ang supernatural na puwersa ay maidala nila sa mga tao. Ngunit hindi alam ng karamihan na ito ay supernatural na puwersa na umaalalay sa mga musikang makamundo na nagbibigay ng daan upang madoktrinahan ang mga taong nakikinig nito. Ito ang isang supernatural na puwersa na hindi may pagkakaila na binabanggit mga kaibigan sa luma at bagong tipan ng Biblia. Maraming mga sanggunian o referensya ang tumuturo sa nakatagong kapangyarihan ng musika. Paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia. Nakikita natin ang mga pagkakataon sa kapangyarihan ng musika. Katulad na lamang ng binabanggit ng pangalawang Chronicles 5:13-14. Ang mga mang-aawit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon na tinutugtugan ng mga trumpeta, pompyang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pagkatapos may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon, hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kanyang templo. Kung ating makikita, dito ay may diin sa katotohanan na ang kanilang musika ay nakadirekta sa Diyos at bilang tugon, ang Diyos ay bumababa na nakikita sa anyong ulap at pinuno ang templo ng aura ng kanyang kalulatian. Ang kalulatian ng ating Panginoon ay bumalot sa tahanan na ang mga pari ay hindi nagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang mga pari ay hindi nakatayo. Isa ito sa mga pinakadakilang paraan upang maranasan ang kalulatian ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Isa pang pagkakataon na nagpapakita ng kapangyarihan ang musika. Makikita sa Biblia na noong unang panahon sa paghahari ni Haring Jehoshaphat, 3 makapangyarihang bansa ang bumangon laban sa Huda at nanalangin si Jehoshaphat sa Panginoon. Humingi siya ng tulong at ito ang kahanga-hanga kaibigan na habang sila ay kumakanta ng papuri at tumutugtog ng mga instrumento ng musika, papuri sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoon ay ipinanalo niya ang labanan. Pangalawang Kronika 20:21-22. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. Oo mga kaibigan, ito ang power ng musika na nagbibigay puri sa ating Panginoon. Ito rin ang nangyari kay Pablo at Silas na habang pinupuri nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit, ito ang nangyari. Mga Gawa 16:25-26. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Oo kaibigan, paulit-ulit sa Biblia, nakikita natin ang mga pagkakataon ng kapangyarihan ng musika. Nakikita natin ang mga pagkakataon kung saan ang musika na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos at sumasamba sa kanyang banal na pangalan ay nagresulta ito sa pagpasok at paglapit sa eksena ng banal na espiritu. At nakita natin ang manifesto ng presensya ng ating Panginoong Diyos na laging nahahayag. Kaya naman naisip natin kung anong klaseng espiritu ang naaakit sa musika na nagsasalita patungkol sa sex, droga at rock and roll. May supernatural na puwersa sa likod ng musika. Isang supernatural na puwersa na hindi natin maipagkakaila. Mahalay, sobrang mahalay kaibigan ang mga tugtugin na makamundo. Huwag natin minamaliit ang kapangyarihan ng musika
At dahil sigurado ako sa iyong sariling personal na buhay, nakikita mo kung paano dumidiretso ang musika sa iyong katauhan at dumidiretso ito sa iyong subconscious mind. May mga kanta na hindi natin napapansin na ating pinapakinggan, ngunit dahil madalas itong napapakinggan natin sa mga tindahan at mga pampublikong lugar, kahit na ayaw natin itong pakinggan, ay dumidirekta ito sa ating kalamnan, sa ating puso. At maging ako, kaibigan, napapakinggan ko ang mga liriko ng mga kanta na nagbibigay ito ng atraksyon sa ating kaisipan. Ngayon, hayaan nating suriin ang relasyon sa pagitan ng musika at mga demonyo. Unang Samuel 16 verse 23. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos umalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam. Kung ating mapapansin dito, mga kaibigan, na napaka-importante na habang tayo ay dinodoktrinahan ng mga musikang hindi magaganda, ang mga musikang makamundo, ang tanging lunas nito, kaibigan, ay musikang makalangit. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay isang pangunahing tuntunin ng interpretasyon at aplikasyon na hindi tayo dapat gumamit ng isang talata sa pagsasalaysay upang patunayan ang isang doktrina o magmungkahi kung ano ang nangyayari at dapat na naangkop sa lahat, dahil hindi naman lahat ay ganito ang nangyayari, kaibigan. Ngunit karamihan kasi, kaibigan, ng mga kanta ng mga mundo ay tumutukoy sa droga, sex at violence. Ang insidenteng nangyari kay David at Saul ay nagpapahiwatig lang na ang lunas, mga kaibigan, sa lahat ng ating magulong pag-iisip dahil sa ating napapakinggang mga rock and roll at mga kantang sensual ay mga kanta na makalangit. Sa antas, mga kaibigan, na mababaw, ang musikang pinapakinggan mo ay medyo nagpoprograma sa iyo. Mayroong isang termino na karaniwan sa komunidad ng computer science at mathematics na tinatawag na GIGO, o sa English, mga kaibigan, garbage in, garbage out, na ang konsepto ng prinsipyo ay binuo sa ang paniniwala na ang kalidad ng output ay tumutukoy sa kalidad ng input. Isang halimbawa, kaibigan, kung ang isang mathematical equation ay hindi wastong nakasaad, ang sagot ay malamang na hindi tama. Katulad nito, kung ang maling data ay naipasok sa isang programa, ang output ay malamang na hindi nagbibigay kaalaman, at ito ay katulad ng paraan ng ating pag-iisip. Kung ginugugol natin ang iyong araw sa pagkinig ng musika na naghihikayat ng imoralidad at karumihan, huwag kang magtaka kung imoralidad din at karumihan lang ang iniisip mo. Garbage in, garbage out. Kaibigan, hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pagkinig ng musika na nanghihikayat ng malaswang pag-ugali at umasa na mamuhay ng banal at matuwid. Garbage in, garbage out. Hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pagkinig ng musikang nagpapadakila sa dyablo at pagkatapos ay aasahan mo na lalakad ka sa presensya sa harapan ng Diyos. Garbage in, garbage out. Hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pakikinig ng musika na nagbubunyi sa pera bilang isang Diyos at asahan na mamuhay ng isang buhay ng pagsamba at pagsamba sa isang tunay na Diyos. Garbage in, garbage out. Madalas mong marinig ang tanong na itinatanong, okay lang bang makinig ako ng secular na musika? Ang sagot sa tanong ito ay 3 pang tanong, at ang mga tanong ay, mas pinalalapit ka ba nito sa Diyos? Paano ito nakaka-impluwensya sa iyong saloobin? Kung ikaw ay nasa harapan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pakikinggan mo ba ang kanta na yan? Kung ang sagot mo ay hindi, then hindi mo kailangang makinig sa mga musikang ito. Responsibilidad mong piliin kung ano ang iyong pakikinggan. Oo, ang buong mundo ay maaring magpatugtog ng musika na hindi banal, ngunit sa iyong tahanan at sa iyong sasakyan at sa iyong mga headphones, meron ka pa ring pagpipilian kung ano ang iyong pakikinggan. May mga dakilang Kristiyanong ministro ng musika na ginamit ng Diyos upang basbasan ang katawan ni Kristo noong mga nakaraang panahon, at may mga ginagamit pa rin siya ng mga musikero na pagpapalain ang ating mga puso. Ganon din ang ating kontemporaryong panahon. Maaari mong punan ang iyong opisina at ang iyong tahanan sa musika nang lumululhati sa Diyos, at pagkatapos ay kumanta ka. Kung ito ang iyong ugali, ang iyong tahanan at opisina ay mapupuno sa presensya ng ating Panginoong Diyos.
Diyos. Huwag kang magtaka kapag nagsimula kang makaranas ng paglapit sa ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay binabanggit niya, James 4 verse 8 or Santiago 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Kung nakikinig ka, kaibigan, sa hindi makadiyos na musika, hindi ka lumalapit sa Diyos. Kaya huwag lamang makinig ng musika dahil sa ito ay maganda, dahil ito ay magpapasigla sa iyo. Makinig ka lamang sa isang musika na tunog na lumululhati sa ating Panginoong Diyos. Upang mamuhay ka ng banal, kailangan mong mamuhay ng sinasadyang buhay na hindi ka maaring mamuhay ng walang pakialam. Sumabay sa uri ng daloy ng buhay dahil ito ay patutungo sa daloy papuntang impyerno. Ito ang makamundong lipunan natin. Kaya naman kaibigan, anong uri ng musika ang mayroon ka sa iyong mga device, sa iyong cellphones, sa iyong laptop? Tinutulungan ba nito ang iyong kaluluwa na umakyat sa ating Panginoong Diyos? O sinisira ba nila ang iyong puso? Oras na para suriin ang iyong napiling musika at gumawa ng desisyon na mag-uugnay sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Philippians 4 verse 8, binabanggit niya dito. Bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Philippians 4 verse 9, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na hindi mapulyot at matunisan ang ating isip, ang ating kaisipan. Tumanggi tayo sa anumang tunog na hindi lumululhati sa Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Biblia na gawin natin ay magpapaalala sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga espiritual na awit na umaawit ng may biyaya sa ating puso para sa ating Panginoong Diyos. Colossians 3 verse 16, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng karunungang kaloob ng ating Panginoong Diyos. Piliin natin ang mga musikang kailangan nating pakinggan, na bagaman ang ating puso ay polluted na, ang ating mga aksyon ay hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Nais ng ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Ituon natin ang lahat ng ating pandinig, ang lahat ng ating mga nakikita sa mga espiritual na mga bagay, at tumingin tayo higit sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang Kanyang mga salita at tayo pagpapalain niya panghabang buhay, at mararanasan mo ang tunay na kaligayahan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Panginoon kong Diyos, inaalay ko ngayon sa iyo ang lahat ng aking mga musika. Tulungan mo ako na baguhin ang mga ito at bigyan ako ng kaisipan ng katulad po ninyo. Salamat Panginoon, at patawarin po ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.